Hello, good morning guys. Ito si Early Mix Vlog. Ito na naman po ako sa aking pinagdadaanan na pag menopause ko guys, malaking problema talaga. At my age 50, ito, nag-aano pa rin ako. Sabi ng doktor sa akin nun, nasa stage na ako na 47 pa lang ako nun. Ngayon 50 na ako, andito pa rin. So, ayun guys, tuloy-tuloy pa rin ang aking vitamin B1, B6, and B12. Then, umiinom ako nito ng alam nyo guys, yung raisin, pinapakulo din, i-blender. Tapos, nilalagyan siya ng, beetroot powder. So, ayun guys, maganda daw yun sa, kami ng amo kong babae, umiinom ngayon dahil, siya din nasa na din may problema din sa pag so yun guys, tapos na ako nag-almusal guys, hindi na ako nakapag-vlog. Ay naku, napakapait na itong vitamin na to. Masyadong matapang. So, ayun guys, yan yung iniinom namin, nag-blender ako ng, ng pasas na may, tawag dito, beetroot powder. Ganito, pakita ko guys. Ayan siya guys, so binibili ng amo kong babae ito sa online. Ayan. Ito iniinom namin kapag mayroon kaming monthly period kasi hindi na normal ang aming isang buwan wala, isang buwan meron, tapos masyadong matagal, hindi na normal talaga. Kaya ito pang namin to. Itong aming tagan. Maganda daw to sa dugo. Yan. Yan ang inaan ng madam ko. Pati yung pasas. Ayan. Ito guys. Powder siya. Hinahalo namin siya sa blender na. Siyempre, pag gano'n ako minom ng vitamins, kumakain ako ng chocolate talaga. Mapait. Ang pait ng vitamin B12 na to. Bang maghapon mo na nadidighay mo pa siya. Kaso lang, dahil ayoko din ng matamis guys. Pang ko lang yun sa pait. Ito na lang yung mini-maintain ko na vitamin ko guys. Hindi ko na tinuloy yung yung para sa dugo talaga, yung pero glabin, ang tapang niya guys. Lagi masakit sikmura ko. Ito na lang iniwan ko. May din naman to sa dugo. Tapos ito. Itong umaga. Pero madam ko maghapon may inom na ito. So yun guys, ang aking vlog for today. Para sa aking health din. Kasi ng madam ko, bakit magpukla daw ako. Yun nga sinabi ko, 1 week na akong 1 week na yung aking monthly period, di pa natatapos. Ayun, inanuhan niya ako ng ganito. Dati ayoko din to, dahil hindi masarap. Hindi maganda lasa. May amoy. Pinagtsatsagaan ko na siyang inumin guys kasi mga doktor ako, mas lalong malaki gastos. Naalala ko nung na-admit ako ng maghapon lang naman ako sa hospital na laki ng noong una naghahati kami ng amo ko sa bayad sa later on ako na lang nagbabayad. Sabi siguro ang dalas kong magkasakit kaya yung huling check-up ko na to ako na kasi noon naghati kami kasi may ultrasound, may mga test na ginawa malaki. Tag 400 real kami noon.
Pero itong nakaraan, 300 real yung gastos ko. Ako na nag-shoulder. Pero ang taba ako naman, nagtataka nga ako. Mataba ako na maputla. Yun guys, kasi nagkakaproblema na nga ako sa aking yung sinasabi ng doktor sa akin, ng in-ultrasound ako na in-ultrasound ako, wala naman siyang nakita. Ang sabi, nasa daw ako, nasa stage na raw ako ng menopausal. Kaya yun ang, lagi ko na may iniisip ganun nga. Kaya inagaano na rin ako sa mga kinakain ko din. Nag-iingat na din ako. Mahirap tong ganito. Yung 50 anyos ka na, yung 50 years old ka na, may ganito pang sitwasyon. Yung na, yung iba, maagang nagme-menopause. Ako naman, iniisip ko, mga 48 lang ako. Wala na. Kasi 46, 47, nagkaroon na ako ng nung na-hospital ako dito nun eh. So, yun nga guys. Hirap maging OFW. Yung nag-abroad ka, batang-bata ka pa. Tapos, hanggang sa inabutang ng pag-menopause mo sa abroad. Ewan lang, paabutan pa ako ng aking senior dito. Kaya, ingat-ingat din sa kinakain talaga. Pero pasalamat na rin ako. Wala naman akong mini-maintenance na yung sa sugar, sa hypertension, sa cholesterol. Wala. Ang ko lang talaga, problema ko talaga, ito nga, yung pag-menopause ko, itong pinoproblema ko talaga. Then, yung acid reflux ko, yun ang Pero, lately, hindi na siya masyadong sumumpong. Hindi gaya dati. Umiinom na ako ng gamot, hindi pa makuha agad. Hanggang sa ini-inject na sa akin yung pain reliever. Pero simula nung natutunan ko yung yung mga way na dapat gawin kapag nakasumpong. Ayun naagapan ko siya. Kaya hindi na ako umiinom ng gamot ko doon na sa acid ko. Hindi na ako umiinom. Hininto ko na dahil ayoko talaga umiinom ng gamot, guys. Problema ko malaki talaga pag inom ng gamot dahil mahina ako sa pait. Bakit yung pait ng gamot na iniinom ko, pakaramdam ko maghapon na nalalasahan ko pa. Yun ang ayaw ko talaga umiinom ng gamot, guys. Hanggat kaya kong tiisin yung sakit ko, tinitiis ko. Gumagawa ako ng ibang paraan yung alam ko na makakabuti. Tinitiis ko talaga, hindi ako pagka nga may trangkaso ako dito, inom lang ako ng maligam-gam na tubig, puro tubig hanggat maaari, hanggat kaya ko, hindi ako umiinom ng gamot talaga. Ayokong sanayin yung sarili ko na sa gamot. Kaya lang yung sa acid ko nga, masyado akong pinahirapan nung bago ako bumalik, sinumpong ako sa Pilipinas. Yung dumating ka doon sa na nagugutom ka, gusto mong kumain, hindi ka makakain kasi yung sikmura mo masakit. Pakaramdam mo, isusuka mo lang, gano'n. Hanggang sa ayun nga. Tapos nung pagbalik ko dito, pag nai-stress ako, hindi ko alam. Wala akong alam na kinain kong nakakakontra pag nai-stress ako, guys. Ayan, susumpong na yan siya. Yung kasama din pala yan. Nakukuha din sa stress pala yung sakit namin na to. Yung sobrang pag-iisip. Kaya ngayon, guys, na-obserbahan ko na pagka yung mga maliit na bagay na problema, hindi ko na iniintindi, hindi gaya dati. Lahat iniisip ko. Naisip ko rin kasi para sa health ko din. Kawawa yung mga anak ko pag ako nagkasakit. Yun ang doon. Bilang isang OFW, malayo tayo sa pamilya. Yung alam nating, hindi gaya dati, sige lang, kain. Yung mga vlog kong mga una nun, puro talaga ako nagmumukbang. Yung laging busog. Doon ko din na yun na hindi na tama yung kain ko. Kaya ngayon, ang mga vlog ko talaga, mga simpleng kain na lang, hindi gaya dati talagang,
Talagang marami akong kumain nun sa mga vlog ko. Ngayon, ano na lang, puro simple-simpleng pagkain na lang. Dahil health ko nakasalalay dito, guys. Kaya, kung siguro mapapansin nyo, ang vlog ko puro ganun at ganun. Wala naman ako ibang mabablog dito kasi hindi naman ako nakakapag-day off. Wala akong ano. Tapos, hindi pa alam ng mga amo ko na naggaganito ako. Na nagbablog ako. Kaya puro patago. Pag nandito sila mag-vlog man ako, wala akong imix sa vlog ko. Kain lang ako ng kain. Ganun, guys. So, ano guys, sa mga may problema na rin sa kagaya kong may edad na, yung mga may problema sa mga monthly period nila, pag may menopause, try nyo to guys, maganda. Hindi matatalo, hindi bababa yung hemoglobin. Yun ang pang ano nito, pang protection to, para hindi bumaba yung ating kasi yun ang mahirap pagka yung bumaba yung hemoglobin natin, pwede tayong maging anemic, maging leukemia, magka-leukemia. Basta magkaka-difference tayo sa dugo pag yun bumaba. So, paano guys? Till my next vlog. Ingat po tayong lahat. Bye-bye.